wag na wag mong hayaan na tatandang walang pera kasi mahirap kapag matanda na at wala kang sustento sa sarili mo, kanino ka aasa. Mahirap makarinig na mga masasakit na salita mula sa mga taong tinulungan mo noon, sinuportahan mo, or pinaaral mo, or talaga namang binigyan mo, tapos ikaw ngayon na matanda na, wala ng energy para magtrabaho, kailangan mo ng sustento, wala maibigay sa'yo dahil nahirapan din sila, ang saklap, diba? Lesson learned yon. Kasi marami ang nakakaranas niyan ngayon. Kaya kung ikaw may chance pa, may trabaho ka pa, sumasahod ka pa, sahuran mo na ang future self mo. May mga nagsasabi, bahala na si Lord. Binigyan ka na ni Lord ng pag-iisip, ng energy, ng trabaho. Kaya magtabi ka, hindi masama na mag-ipon para may magamit ka pagdating ng panahon. Masama yung may ganung mindset na yung anak ko, kasi mahal naman ako noon, or si Lord, siya ang magpro-provide. Yes, nag-provide na siya, diba? Kaya na yung ipon mo ngayon, kapag meron kang tamang kaalamang pinansyal, mapapalago mo yan, huwag ipasok sa mga instant na kitaan, talaga namang meron kang magagamit kapag ikaw ay wala ng energy para kumayod pa. At kapag mas madami kang naipon, maaring ikaw pa yung magiging instrument para makabless pa sa ibang tao. Lalo-lalo na kung talagang lifestyle mo na mag-share, diba? Ngayon na meron kang sahod, meron kang mga tinutulungan, pagdating ng araw kapag wala ka ng sahod, pero meron kang mga investment, meron ka ng passive income kasi nakapagtanim ka sa iba't ibang mga saving program, meron ka sa mutual funds, meron ka sa stock market, meron ka sa Kaiser 3-in-1 saving program mo for your healthcare needs, meron ka sa Most 80 with PDF, meron kang iba't ibang mga ipon, wala problema pagdating ng araw. Kasi kusang pumapasok sa account mo yung income na itinanim mo 20 years ago, diba? Dahil wala naman talagang instant sa mundo. Kaya kung nais mo na matuto, just let me know so that I can guide you.